Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising si Liani nang marinig niya ang malakas na lagabog na nagagaling sa sala. 2:00 pa lang na madaling araw. Lumabas siya ng kwarto niya at pumanaog. Naabutan niyang nakalupagi sa sahig si Christian. Sa kinatatayuan niya ay nasasamyo na niya ang malakas na amoy ng alak. Ibig sabihin, lasing ang lalaki. Napabuntong hininga siya at nilapitan ito. Naupo siya sa tapat nito upang mabistahan niyang maigi ang mukha ni Christian. Pulang-pula ang mukha nito, lalo na ang kulay ng matangos nitong ilong. Ang tainga nito ay ganoon din, maging ang leeg nito. Bakit ito naglasing? Kung pagbabasihan niya ang hitsura nito ngayon, ay masasabi niyang nagpakalunod talaga ito sa alak. Naalala niyang may sinabi sa kanya si Liana noong nagpunta ito para turuan siyang lutuan ang paboritong pagkain ni Christian. Ang sabi nito ay nagba-blackout si Christian kapag nasubrahan sa kalasingan. Mr. Williams, bakit ka naman naglasing? Paano kita ngayon iaakit sa kwarto mo? Inangat niya ang kamay para alalayan ito, pero tinabig nito ang kamay niya. Nagulat siya at napatingin sa mga mata nito. Tapos ay naging triple ang gulat niya nang makitang nagiinit ang mga mata ng lalaki. Umawang din ang mga labi nito, kaya nakita niyang mariing naglalapat ang mga ngipin ni Christian. May problema ba ito? Mukha itong may malaking problemang kinakaharap. Mr. William, I am in love with her. Wika nito habang magkalapat ang mga ngipin. Mahal ko pala siya. Huli na nang naging malinaw sa akin ang nararamdaman ko para sa kanya. I shouldn't have filed that petition for annulment. Tangis nito at bumagsak na ang mainit na luha sa mga pisngi nito. Napanganga naman siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya at kung paano ba niya dapat kausapin ang taong lasing na lasing. Si Liana ba ang tinutukoy mo? Paniniyak niya rito. Ang sabi kasi ni Liana ay hindi nila mahal ang isa't isa. Subalit sa nakikita niya ngayon ay mukhang hindi totoo ang sinasabi nito. Pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan kong pinabayaan ko siya. Pinagsisisihan ko yung mga araw na binaliwala ko siya. Nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya ng paulit-ulit. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ko man lang siya inalagaan ng maayos. Asawa ko na siya eh. Pag-aari ko na ang puso niya. Sa akin lang tumitibok ang puso niya. Sa akin lang umiikot ang buhay niya. Pero binaliwala ko siya. Tapos napagod na siya. Napagod si Liana. Sumuko siya. Binitawan niya ako. At ang sakit pala. Ang sakit dito. Turo nito sa tapat ng puso nito. Ikinuyom nito ang kamay at ipinukol sa tapat ng dibdib nito. Sobrang sakit. Natatakot akong mawala siya ng tuluyan sa akin. Ayaw na niya. Umaayaw na siya sa akin. Wala siyang maapuhap na sabihin at napamaang na lang sa lasing na lalaking walang pigil sa pagbuhos ng saloobin nito. Gusto niyang maawa dito, pero hindi naman niya alam ang buong kwento. At batay sa mga sinasabi nito, ay ito ang nagkulang at ito ang hindi nagbigay ng halaga kay Liana noong nagsasama pa ang mga ito. Mr. Williams, bakit hindi mo kausapin ulit si Liana? Mabait si Liana. Ipaintindi mo lang sa kanya. I told her that I will never love her. I told her that I won't ever like her. Sa tingin mo, pakikinggan pa ba niya ako?
Bubuksan pa ba niya ulit ang puso niya sa akin pagkatapos kong sabihin ang lahat ng iyon sa kanya? Napahugot siya ng malalim na paghinga. Pati siya ay nahulog na rin sa malalim na isipin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Liane, alam mo ba kung bakit nag-file ako ng annulment? Maya-maya ay tanong nito. Nakatitig ng seryoso ang namumungay nito mga mata sa kanya. Kumunot ang noo niya tapos ay umiling siya. Dahil wala naman talaga siyang alam. Ang alam lang niya ay ipinapahanap siya ni Christian. Kilala niya ito at alam niyang mabuti at mapagkakatiwala ang itong tao. Kaya sumama siya sa investigador na pinadala nito. I filed for annulment because at the time, I thought I wanted to marry you. Nagpakasal kami ni Liana kasi akala ko noon ay siya ay ikaw. So when I found out that I married a fake, I get so angry. Kaya nanlamig ako sa kanya. At sa buong durasyon ng pagsasama namin, ay wala na akong ibang iniisip kundi ang makipaghiwalay sa kanya. Kulang ang sabihing nagimbal siya sa sinabi nito. I promised your grandfather that I would take good care of you. You know, nangako ako kay Tatay Nato na kapag nasa tamang edad na ako at handa nang bumuo ng sarili kong pamilya, ay hahanapin kita at pakakasalan. Bibigyan kita ng masaya at magandang buhay. Pero imbes na ikaw ay si Liana ang naging asawa ko. Kinumpisal ng lahat sa kanya ni Christian. Bukas kaya maalala nitong ibinunyag na nito sa kanya ang lahat-lahat. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala naman siyang madamang mabigat o malalim na emosyon. Nagulat lang siya na siya pala talaga ang binabalak nitong pakasalan. Pero wala namang sumibol na negatibong emosyon sa dibdib niya na hindi iyon ang nangyari. Akala ko talaga magiging maayos ang lahat kapag naghiwalay kami. Mali pala ako. It was in losing her that I realized I could never have another wife. She's the only one I needed in this lifetime. Inihilamos nito ang mga palad sa namumula nitong mukhang hilam na hilam din sa luha. I'm sorry, Liane. I couldn't marry you. I do not want to. I want her. I need her. Si Liana lang. Siya lang ang kailangan ko. Mahal ko siya. Ilang beses pa ba nitong sabihin kung gaano nito kamahal si Liana? Napahugot ulit siya ng malalim na paghinga. Malaking katangahan tiyak ang nagawa nitong si Mr. Williams. Ang pagkakakilala niya kay Liana ay hindi ito ang klase ng taong basta-basta na lamang sumusuko. Kapag sumuko ito, ibig sabihin, nasaid na talaga ito at naubos na. Tumayo siya pero nanatiling nakatingin sa lalaking nakasalampak pa rin sa sahig. Mukha na itong basang sisiw. Magulo ang buhok nito at patuloy na namamalisbis ang luha sa namumula nitong mga pisngi. Wala ring kaayusan ang damit nito. Niluwagan na nito ang kurbata pero nakapaikot pa rin iyon sa kuwelyo nito. Bukas na rin ang unang 2 botones ng polo shirt nito. Nag-uulap na rin na ang salamin nito sa mga mata. Bigla nitong hinablot ang isang kamay niya na ikinasinghap niya. Nandidilat ang mga matang napatingin siya sa kamay niyang mahigpit nitong hawak. Liane, huwag mong sasabihin kay Liana na napuwalang bisa na ang kasal namin ha. Please, keep it a secret. I don't want her to know. Samo nito sa kanya habang lugmok na lugmok ito. Napawalang bisa na ang bumuntong hininga siya. Napawalang bisa na ang kasal nito at ni Liana. At hindi pa iyon alam ng kaibigan niya dahil ayaw ipaalam nito ni Mr. Williams. Mukhang tagilid ang laban mo, Mr. Williams. Pagkagising ni Christian kinabukasan, unang-una niyang ginawa ay ang sapuhin ang ulo niya. Ani mo mabibiyak iyon at malakas na pumupulso ang mga ugat niya sa sentido. Nakahiga siya padapa at nakadiin ang mukha niya sa malambot na unan. Napamura siya at pilit na hinila ang sariling paupo. Isinandal niya ang likod sa headboard ng kama at binalikan sa isip ang mga nangyari na nakaraang gabi. Ngunit wala siya namang matandaan.
Hindi niya masabi kung paano siya nakauwi ng bahay niya at kung paano niya narating ang kama niya. Sinuri niya ang sarili, buo pa naman siya. May kaunti siyang pasa sa bandang siko na marahil ay tumama sa kung anuman habang naglalakad siyang lasing. Masakit din ang tuhod niya at ang gitna ng mahabang buto niya sa binti. Tumama rin siguro iyon sa mga kasangkapan o baitang ng hagdan habang paakyat siya sa kanyang silid. Nang magdesisyon siyang magpakalunod sa ala kagabi, ay alam na niyang wala siyang may matatandaan kinabukasan. Pero sumigi pa rin siya. Alam niyang delikado at alam niyang baka mapahamak siya, pero wala na siyang pakialam. He felt so lost. He felt so hopeless, so miserable. Kinailangan siya ni Liana dahil gusto nitong magkaroon ng sarili nitong pamilya. Gusto nitong mabalot sa pagmamahal na tinatawag na pamilya. Gusto nitong maramdaman kung paano ang makatanggap ng pagmamahal. Pagmamahal na galing sa pamilya. Iyon ang dahilan kaya nagtiis ito sa piling niya. Dahil inaasam nito na siya ang taong makakapagbigay dito ng mga bagay na minimithi nito. Pero naging maramot siya. Pinagdamot niya rin ang isang buong pamilya rito. Itinaboy niya ito. Itinulak niya papalayo. Sinabi niyang ayaw niya itong patuloy na makasama bilang asawa. And now, he got what he wanted. He got what he wished for. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na pwede palang iglap na mawala sa kanya ang isang taong akala niya ay ibinuhos na sa kanya ang buong atensyon at pagmamahal. Akala niya, analman niya ang kasal nila, ay mananatili itong naroroon. Akala niya, ay wala siyang mararamdaman kahit na mawala ito sa kanya. Tapos biglang malalaman niya na may mga magulang pa pala ito, na may kakambal din ito. Kakambal na suyang-suya pa man din sa kanya. Kahit na hindi pa niya isali ang ama nitong senador, ay mahihirapan pa rin siya kay Dylan. Malaking balakid ito sa plano niyang muling makuha ang puso ng asawa niya. Naaalala pa niya kung gaano katatalim ang mga tingin nito sa kanya kapag malapit siya kay Liana. Nang mga panahong iyon ay hindi pa siguro nito alam na si Liana ay ang nawawala nitong kakambal. Pero may kutob siya na yung araw na iyon na tinawagan ito ng ama nito at pinauuwi ito para talakayin ang isang importanteng bagay, ay iyon ang araw ng pagkakatuklas ng senador sa tunay na katauhan ni Liana. Dumaan sa balintataw niya ang kulay ng mga mata ni Dylan at ni Liana. Kaya pala pareho ng kulay ang mga mata ng mga ito. Kambal pala ang dalawa. They were fraternal twins, kaya hindi magkamukha ang dalawa. Subalit ngayong alam na niya ang koneksyon ng asawa niya kay Dylan, ay unti-unti na rin niyang nakikita na may pagkakahawig din naman pala ang mga ito. Kung bakit naman nawalay sa mga ito si Liana, ay iyon ang tutuklasin niya. Kailangan malaman niya ang lahat. Kung bakit napunta sa bahay ampunan si Liana, at kung bakit nahiwalay ito sa mga salvasyon, at kung bakit matagal nang hinahanap ng senador ang nawawalang anak nito. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakapatong iyon sa bedside table. Tinapunan niya ng tingin ang pangalang rumehistro sa screen. Si Alphonse ang tumatawag. Imbes na sagutin niya iyon ay tinaob niya lang ang aparato. Tapos ay muli siyang dumaos-dos pahiga sa kama. Napamura siya. Hinablot niya ang cellphone at sinagot ang tawag. What? Mababakas ang pagkairita sa boses niya. Sir, sorry po. Ipinapaalala ko lang kasing may meeting po kayo tungkol sa quarter business review. What time does the meeting start? Tanong niya rito. In half an hour, sir. Tingnan niya ang relo. 30 minutos bago mag alas 9 ng umaga. Makakahabol pa siya sa meeting kung kikilos siya na ngayon. I won't be able to make the meeting. You can handle it. Don't call me again. Pinutol niya ang tawag at ini-off niya ang cellphone. Bago ang tuloy ang pagkaputol ng linya, ay narinig pa niya ang pag-alpas na matalas na singhap mula kay Alphonse. Kaya na ni Alphonse iyon. He had all the materials needed for the business review. Isa pa, paano niya rin siya dadalo ng meeting kung tila binibiyak ang sakit ng ulo niya.
Maya-maya ay kumatok si Pinang sa silid. Pinapasok niya ito. Tinanong siya ng kasambahay kung sa komedor ba siya kakain kasama si Liani o magpapahatid na lang siya ng almusal sa silid niya. I don't feel like eating anything right now. Just a black coffee. Ani niya sa kasambahay. Pakidalhan na rin pala ako ng gamot sa sakit ng ulo. Sige po sir. Palabas na sana ito nang maalala niyang itanong kay Pinang kung paano siya nakarating sa silid niya. Alam mo ba kung paano ako nakarating dito sa kwarto ko? Ang ibig mong sabihin ay kaninang madaling araw sir? Pagtatama naman ito sa kanya. Yeah. Tinulungan ko po si Miss Liani na madala ka sa kwarto mo. Umangat naman ang kilay niya. Oh, I see. Did I do or say something funny or weird? Paniniyak niya rito. Wala naman po, pero ang sabi po ni Miss Liani, natutup nito ang bibig at dalidaling itinikom iyon. Ay wala po pala sir. Napabuga naman siya ng hangin. You may go. Wika niya rito. Mukhang kailangan niyang tingnan ang save na footage ng CCTV. Pumasok si Christian sa pribadong silid na karugtong ng kwarto niya. Bawal pumasok ang kahit na sino sa kwartong iyon. Kahit ang mga kasambahay ay hindi niya pinapahintulutang tumungo roon. Kahit na para maglinis pa. Siya lang ang maaaring magpunta sa silid na iyon. At siya na rin ang naglilinis. Dahil sa loob niyon ay ang 3 malalaking monitor na magkakadikit at nakakabit sa pader. Nakahati sa 4 na kwadrado ang screen ng bawat isa. At sa kada kwadrado ay video footage na sakop ng CCTV na naka-install sa iba't ibang parte ng bahay. May personal computer din siya na dual ang monitor sa loob ng silid na iyon. Tiningnan niya ang mga save files sa PC niya. Una niyang tiningnan ang kuha sa labas ng bahay. Napaungol siya na makitang hindi tuwid ang takbo ng sasakyan niya at walang kaayusan ang paghinto niya sa tapat ng bahay. Titiyakin niyang hindi na mauulit iyon ang pagmamaneho niya ng lasing. Maswerte na lang siya at nakauwi siya ng ligtas sa bahay niya at wala siyang napursang ibang tao. Kung nagkataong may napahamak ng dahil sa kanya, ay baka hindi niya mapatawad ang sarili niya. Sunod niyang tiningnan ang sasala. Parang gusto niyang iuntog ang ulo niya sa pader pagkakita sa sarili niyang nakalupagi sa sahig. Maya-maya ay nilapitan siya ni Liani. Tinabig niya ang kamay nito na aalala lang naman siguro dapat sa kanya. Dumulas ang malutong na mura mula sa mga labi niya nang makita ang mga susunod na eksena. Wala nang preno ang bibig niya sa pagsasalita at umiiyak siya sa harapan ni Liani. Recorded din ang audio, kaya dinig na dinig niya ang lahat ng mga pinagsasabi niya sa dalaga. Marahas na napamura naman siya sa kanyang sarili. Kulang na kulang ay dakmahin niya ang puso niya at ipakita niya iyon kay Liani. Ngayon ay alam na nito na umiibig siya sa matalik nitong kaibigan. At nakagawa siyang napakalaking kagaguhan nang isumiti niya ang petisyon para sa pagpapabulambisan ng kasal nila ng kanyang asawa. Nalaman na rin ni Liani kung paano niya tratuhin noon ang kaibigan nito at ang tungkol sa orihinal niyang plano na pakasalan ito bilang pagtupad sa pangako niya kay tatang Natoy nito. Imbes na humupa pa ang pagkirot ng ulo niya, ay parang lalo lang pumintig ang mga ugat niya sa sentido. Ano pa ngayon ang mukhang ihaharap niya kay Liani? Paano pa siya aakto ng kaswal sa harapan nito? Pinagpatuloy niya ang panunood. Pinagtulungan siya ni Liani at Pinang na maiakyat ng hagdanan. Hirap na hirap ang dalawa. Paano ba naman kasi ay mabigat siya at matangkad? Ang kaliwang braso niya ay nakasampay sa balikat ni Liani at ang kanan naman niya ay nakasampay sa balikat ni Pinang. Susure-sure siya at 2 beses na napaluhod, kaya 2 beses din muntik nang mapasubsob sa baitang ng hagdanan ang kasambahay. Nagkandauntog na ang siko at tuhod niya sa hagdanan at lahat, pero hindi niya pa rin alintana iyon. Paungul-ungul lang siya, dala ng labis na kalasingan. Baka kahit ibitin siya ng patiwarik ng mga oras na iyon, ay wala pa rin siyang pakialam. Sumakit ang likod at baywang ng dalawa, pero sa huli ay nagtugumpay din ang mga ito na maihiga siya sa ibabaw ng kama. Napatingin siya sa siko at tuhod niya,
at sa buto niya sa binti. Kaya pala masakit ang mga bahaging iyon ng katawan niya. Mabuti na lang at sa kanilang tatlo ay walang may nahulog sa hagdanan. Hindi na talaga ako maglalasing, aniya sa sarili. Nakakahiya talaga ang mga pinagagagawa niya. Nasa files na siya nang kuha ng CCTV sa loob ng kanyang kwarto. Nakita naman niya ang dapat niya makita at iyon ay kung paano siya nakarating sa kama niya. Subalit may kung ano ang naguudyok sa kanya na suriin ang iba pang mga files. Iyon ang gabing umuwi siya nang lasing na lasing galing sa party ni Annie. Naalala niyang gumising din siya kinabukasan nun na walang maalala sa mga nangyayari na nagkaraang gabi. Bakit hindi niya agad naisip na tingnan ang CCTV recording na kuha ng gabing iyon? Sa recording ay nakita niyang tinulungan siya ni Liana at ng mga kasambahay na ipasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay lumabas na ang mga ito at naiwan sa loob ang asawa. Matagal itong nakatayo lang at nakatitig sa kanya na tila ba sinasaulo ang hulma ng kanyang mukha at iniuukit nito iyon sa utak at puso nito bago ito naupo sa gilid ng higaan. Tapos ay masuyo nitong pinaraanan ang mga daliri ang buhok niya. Nagsikip ang dibdib ni Christian. Humahapdi ang lalamunan niya dahil ramdam niya ang pag-iingat at pagmamahal sa paraan ng paghagod ni Liana sa buhok niya. Alam niyang sobra itong nasasaktan. Na hindi nito maangkin ang puso niya, gayong labis-labis ang pagmamahal nito para sa kanya. Ngayon ay alam na niya kung gaano kasakit iyon. Kung gaano kasakit ang mapunta sa sitwasyong iyon. Ang pagmamahal na hindi mo tiyak kung may katugon ba ang pagmamahal mo. Hindi ako nagsisising minahal kita. Pero tama nga siguro si Dylan na masyadong maikli ang 6 na buwan. No. Was she saying goodbye to me? Tanong niya nang marinig ang mga sinasambit ni Liana. Ang sumunod na eksena ay gumulat sa kanya dahil niyapos lang naman niya ang asawa mula sa likod nang sana ay patayo na ito. Tinawag niya rin ang pangalan nito ng paulit-ulit. Puno ng sinseridad ang paraan niya ng pagsambit sa pangalan nito. Kaya palagi niyang nasasaktan ang damdamin ng kanyang asawa. When the recording got to the point, when he and his wife shared a passionate kiss, namilog ang mga mata niya na makitang itinulak siya ni Liana pahiga sa kama at tinubad nito ang suot na damit. May nangyari sa amin? Wala sa loob niyang tanong sa kawalan. Huling-hilwi na ito, Christian. Pagkatapos ng gabing ito, buburahin na kita ng tuluyan sa puso ko. Dahil hindi ko na pwedeng patuloy na angkinin ang taong sa pulpa lang ay hindi naman tunay na naging akin. Isa pa, makakasama mo na rin sa wakas si Liani. Kumuyom ang mga kamao niya nang marinig ang mga sinasabi nito. Para ring may kumukuyom sa puso niya. No, you can do that, Liana. Hindi mo ako pwedeng burahin sa puso mo. She really was saying goodbye to him. Sigurado na siya. Pinagpatuloy niya ang panunood. May nangyari nga talaga sa amin. Mainit niya itong inangkin at naging isa silang dalawa. Nasilip niya ang emosyon niya sa base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi iyon ekspresyon ng taong masasabik lang makipagtalik. Ekspresyon iyon ng taong may malalim na damdamin para sa kaniig. Why did you stop? Tanong niya kay Liana. Mahigpit na pumaikot ang kamay niya sa palapulsuhan nito, na para bang natatakot siyang mawala na lang ito bigla sa kanya. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi niya. Mabuti pa pala kung lasing siya. Alam pa niya kung ano ang bagay na ayaw niyang mawala sa kanya. Ayokong maging komplikado ang lahat kapag nabuntis mo ako. Alam kong hindi mo rin gugustuhin na magka-baby tayo. So, I'm just making sure that I won't get pregnant after this. Ani mo may malaking palakol ang humiwas sa dibdib niya. Paulit-ulit sa utak niya ang mga sinasabi nito. Alam kong hindi mo gugustuhin na magka-baby tayo.
Siya ang nagtanim sa utak ni Liana na hinding-hindi niya gugustuhin na magkaroon sila ng anak. Sinabi niya iyon ng paulit-ulit dito. Nakaplano na itong iwanan siya. Malakas niyang sinuntok ang nakakuyom na kamao sa lamesa. Lumikha iyon na napakalakas na pagkalagabog. Pinapakawala na kita, Christian. Salamat sa huling alaala. Hangad ko ang tunay na kaligayahan mo sa piling ni Liani. Sana rin ay mahanap ko na rin ang pag-ibig ko na para rin talaga sa akin. Ang sakit na pumupulso sa kailaliman ng kanyang dibdib at tumatago sa sentro ng puso niya ay lalong umiigting at lalong humahapdi iyon. Sana mahanap na nito ang pag-ibig na para talaga rito. No, Liana. I won't let anyone else have you. Hindi siya papayag. Kahit na dumaan pa siya sa butas ng karayom ngayon, o kahit na ipalumpo pa siya ng totoong pamilya ni Liana, ay nakahanda siyang ipaglaban ito. Ipaglalaban ang damdamin niya para rito. Matagal siyang ipinaglaban ni Liana na nag-iisa, at ngayon napapanahon na siya naman. Nakahanda siyang gawin ang lahat para lang ibigin ulit siya nito. Kakainin niya ang lahat ng mga salitang binitawan niya noon. Gagapangin niya kahit na ang kumunoy. Kung iyon lang ang paraan para mabawi niya ang asawa. Kung iyon lang ang paraan para mahalin ulit siya nito. Napagod ito, pero hindi siya mapapagod. Naubos ito, pero hindi siya mauubos. Tutumbasan niya ang saya at ngiti, ang lahat ng mga iniluha nito nang dahil sa kanya. Dahil si Liana ang asawa niya, mahal na mahal niya ito. At wala siyang pakialam tungkol sa annulment dahil ito lamang ang nag-iisa niyang asawa.